kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isang natatanging kasaysayan sa buhay ni Sean. Ako'y simpleng babae. Ang gusto ko lamang sa buhay ay maging masaya at maranasan na mahalin ang totoo. At salamat sa Panginoon dahil dumating sa buhay ko si Berting. Isang biyudo, pero mapagmahal na lalaki. At hindi ko inakala na siya ang magpapabago ng lahat ng ito. Narito ang aking kwento. Uy, kanina pa naghihintay si Berting sa cellphone number mo. Ay, dali, bigyan mo na. Oo na. Ito na nga Nakanda na nga itong kapirasong papel. Sinulat ko na yung cellphone number ko. Iaabot ko na lang sa kanya. Halika ba, Choy, samahan mo ko. Ay, dito na lang tayo. Ayoko lumapit. Kasi baka sabihin tayo pa yung naghahabol sa lalaki. Siya yung may kailangan ng number ko, hindi siya lumapit. Uy, te, konsiderasyon naman. Tignan mo naman, no, may ginagawa sila. Kung hindi niya kukunin, edi ihahagis ko na lang sa kanya. Berting, eto na yung number ni Sean. Saluhin mo. Hala, naibata mo yung papel sa ilalim ng kotse ni boss. Kunin mo dali. Ha? Huwag na. Ako na kukuha. Hala, talagang gumapang pa si Berting sa ilalim ng kotse para lang makuha yung number mo. Nakuha ko na. Sorry, Berting. Ihintayin mo text ko, ha? Tsaka, pwede ka bang imbitahan mag-dinner? Umuho ka na dali, Sean. Ha? Oo na. Sige, payag ako. Oh, mga anak, nandito na ako. Pa, may bisita po pala kayo. Hindi niyo po agad sinabi para naman nakapaglinis po kami ni Joy ng bahay. Nakakaya po tuloy sa bisita ninyo. Ayos lang, mga bata. Huwag kayong mag-alala. Pa, pasok na po kayo ng bisita niyo. Sean, pasensya ka na kung maliit lang ang bahay namin. Pero, kahit na ganito lang ang tahanan namin, feel at home lang, ha? Ito naman, Bertie. Okay lang Siya nga yun. pala, mga bata, sa sesyon, yung sinasabi ko sa inyo, na love ko. Sean, ito ang mga anak ko. Si Makoy, yung panganay. Tapos ito si Joy. Kayo po pala yung laging kinukwento sa amin ni Papa. Ay, nagkukwento ba siya? Opo! Palagi pong masaya si Papa kapag ikinukwento niya kayo sa amin. Love na love po kayo ni Papa. Totoo yun, Bertie? Oo, totoo. Love na love kita. Siya nga pala, Sean, dito ko na kumain ng dinner, ha? Magluluto ako ng sinigang. Wow, sarap. Huwag kang mag-alala. Masarap akong magluto. Kapag nahatikman mo ang sinigang ko, Talaga? makakalimutan mo pangalan mo. Baka nga, mapasagot na kagad kita, eh. Kamusta naman si Berting sa'yo, Sean? Naku, alam mo ba, Choy? Tingin ko, parang nai-inlove na ako sa kanya. Baka naman na-inlove ka lang sa kanya dahil sa awa. Ang sabi mo, naiiyak ka kama sa mga ikinuwento niya sa iyong talambuhay niya. Siguro isa yun sa mga dahilan. Kaya nga, kapag ako'y naging girlfriend niya, hindi ko siya lolokohin. Tulad nung ginawa sa kanya ng asawa niya. Alam mo ba, nung kinuwento niya sa akin yun talaga, naku, napaluha ako. Kahit nasa jeep kami, nakakaya. Friend, sigurado ka na ba na mahal mo siya? Oo naman. Kung ganun pala, bakit hindi mo pa siya sagutin? Bertie, salamat ha. Hinatid mo pa ako dito sa bahay namin. Pasensya na ako na abala kita. Wala yun, Sean. Alam mo namang special ka sa akin, eh. Sean, nung nalaman mo yung tungkol sa buhay ko, na-turn off ka ba sa akin? Bakit naman ako mata-turn off? Kasi mahirap lang kami.
At nakita mo naman yung katayuan namin, di ba? Wala naman ako nakikitang dahilan para ma-turn off ako sa'yo. Sinama kita hindi para magpaawa sa'yo, kundi para mapatunayan sa'yo na malinis at tapat ang hangarin ko. Gusto ko rin na malaman mo agad na hiwalay na ako sa asawa at tanging ikaw lang ang iniuwi ko at iniangkas ko sa motor ko. Alam na mga kapitbahay ko yan, kahit magtanong ka pa sa kanila. Sean, mahal kita. Maniwala ka sa akin. Huwag kang mag-alala. Naniniwala naman ako sa'yo. Tinatanggap na kita bilang boyfriend ko. Ting, parang kailan lang. 2 buwan na tayo nagsasama. Sean, hindi ka ba nagsisisi na pinili mo akong makasama? Bakit naman ako magsisisi? Siyempre, mahirap lang ang buhay ko. Palagi tayong kinakapos sa pera. Malaki kasing gastos natin eh. Lalo't nag-aaral pa ang 2 kong anak. Gusto kong gumanda ang buhay natin, Sean. Gusto ko guminhawa ang buhay mo sa piling ko. Ano naman yung plano mo? Bala kong magtrabaho sa abroad. Sa tingin ko, yun lang ang magpagpapaginhawa sa buhay natin. Meron ako nakausap na recruiter. Naghahanap siya ng painter sa Saudi. Interesado ako ron. Sige. Susuportahan kita sa balak mo. Kumusta naman yung kalibin mo, Hasyon? Mabuti naman po si Berting doon, Ate Mona. Maganda naman yung trabaho niya doon sa pinagtatrabahuhan niyang car company sa Saudi bilang painter. Siguro nga, masusunod mo na yung mga gusto mo. Kasi nag-abroad na yung kalibin mo. Pero, Sean, masaya ka ba sa sitwasyon niyo? Ha? Aminin ko sa'yo, ate. Malungkot ako kasi hindi ko pa siya makasama. Gusto ko siyang yakapin, kaya lang di ko magawa kasi magkalayo kami. Sorba ka siyang namimiss. Miss na miss ko si Berting. Kung hindi nga lang talaga kailangan, di ko siya papayagang umalis. Ito na naman po ang ulam, Tita Sean. Makoy, pasensya na kayo. Joy, kung yan lang yung ulam natin. Kasi kinapos tayo eh. Palagi na lang po tayong kinakapos. Di ba nag-abroad na po si Papa? Bakit hindi pa po tayo nakakaahon? Saan po ba napupunta ang mga pera ni Papa? Ikaw muna, hinaan mo yung boses mo, ano? Baka naman iniisip mo, sa akin napupunta yung perang pinaghihirapan ng Papa mo. Nagkakamali ka. Lahat ng pera na binibigay sa akin ng Papa mo napupunta lahat sa inyo at sa mga bayarin natin. Huwag niyo akong paghanapan. Hindi ko naman ginagastos sa pansarili ko kapakanan yung pera ng Papa niyo. Tita, ilang buwan na po tayong ganito. Kung hindi pa rin pala tayo makakaahon, di sana hindi na lang po nag-abroad si Papa. Sinisikap ko na budgetin yung sahod ng Papa niyo. Ginagawa ko ang lahat para maging mabuting may bahay sa kanya. Tita Sean, Kuya Makoy, huwag na po kayong mag-away. Pasensya na, Joy. Hindi kami nag-aaway ng kuya mo. Tara, kumain na ulit tayo. Makoy! Makoy, mag-usap tayo. Buksan mo tong pinto. Ayoko kayong kausap! Ano ba yung mga pinapost mo sa Facebook laban sa akin? Ako walang kwentang ina? Halos sumabusan na nga ako ng oras sa sarili ko dahil sa pag-aalaga sa inyo magkapatid. Sinikap ko maging mabuti sa inyo ni Joy. Kahit minsan, hindi ako nagpabaya. Ano tong ginagawa mo, ha? Sa kabila ng lahat ng sakripisyo ko sa inyo, ito lang igaganti mo? Tita Sean, huwag na po kayong magalit kay Kuya Makoy. Kasi ang kuya mo, tinuring ko na kayong mga anak ko. Bakit naman ganon? Bakit hindi niyo ako maituring na sarili niyong ina? Bakit? Tita, pagpasensyahan niyo na po si Kuya. Matagal na ako nagpapasensya sa kanya.
Makoy! Kung ayaw mo sa akin, sige. Hindi kita pipilitin na tanggapin ako bilang nanay mo. Hello? Sean, kumusta ka na? Berting, bakit ngayon ka lang tumawag? Sorry kung hindi ako nakakatawag sa'yo. Mahal mo pa ba ako? Oo, mahal na mahal kita. Bakit natiis mo na 2 linggo wala kang call o message man lang? Nabalitaan ko lang kasi yung pag-aaway niyo ni Makoy. Nasaktan ako kasi doon sa ginawa mo sa anak ko kaya hindi ako nagme-message sa'yo. Pero Sean, sa totoo lang, miss na kita kung alam mo lang. Bakit ako? Hindi ba ako nasasaktan doon sa mga pinagsasabi ng anak mo laban sa akin? Iba ba yung sinabi niya sa'yo sa pinakikita niya sa akin? Tapos ikaw, sana naman pumagitna ka kasi wala naman akong kasalanan sa'yo. Kami lang ang may problema. Pero ano, nagawa mo akong tiisin? Ginagawa ko naman ang lahat para mamagitan sa inyong dalawa. Patawarin mo ko kung para sa'yo hindi ako naging patas. Pero sa pagkakaalam ko, naging patas ako sa inyo. Sorry na, please. Magpatawaran na tayo. Ayusin na natin ang problema natin. Saan matatapos din ito? Huwag tayong magpadala sa mga problema. Berting, Huwag tayong maghihiwalay kasi masasaktan ako. Mahal na mahal kita. Ipangako mo sa akin na kahit nasa gitna tayo ng pagsubok, ako lang ang mamahalin mo at kahit kailan, hindi mo ko iiwan. oo. Pangako. Walang iwanan. Kaya natin ito. Tita Sean, Oy, Joy. Oh, may pagkain na doon sa mesa. Mag-agahan ka na. O nga pala, kumusta ang kuya Makoy mo? si Kuya Makoy po, ayun po, inaapoy ng lagnat. Ha? Hindi po makabangon sa kama niya. Ano? Oh, halika. Puntahan natin ang kapatid mo. Makoy, ito na yung pagkain mo, oh. Narito din yung gamot mo. Salamat po, Tita Sean. Pinagluto kita ng mainit na lomi. Kasi alam ko, isa yan sa pagkain paborito mo. Oh, kumusta ka na? Ito po, medyo bumaba na po ang lagnat ko. Ang puti naman. Basta wag mong kalilimutang uminom ng paracetamol. Tita Sean, kahit po naging salbahe ko sa inyo, ito pa rin po kayo. Inaalagaan ako. Yung paraan po ng pag-aalaga niyo sa akin, parang isang tunay na ina. Makoy, gagawin ko pa rin ang lahat para maging isang mabuting ina sa inyo ni Joy. Kahit na madalas hindi tayo nagkakaunawaan, mahal na mahal pa rin kita. Pati si Joy. Dahil tinuring ko na kayong parang tunay kong anak. Sa totoo lang po, nakukonsensya na po ako sa ginawa ko sa inyo noon. Tita Sean, sorry po. Matagal na kitang pinatawad. Salamat po. Pangako po, tita. Simula po ngayon, sisikapin ko na po maging mabuting anak. Siya tama na. Irerespeto at ituturi ko na po kayo bilang aking pangalawang ina. Tita Sean! Kuya Makoy! Andiyan na po yung taxi ni Papa! Oh, Sean, mga anak! Ay, salamat! At nayakap ko na ulit kayo, Makoy, Joy. Ay, Berting!
Sa wakas, nakauwi ka na ng John. ligtas. Namiss kita ng sobra. Pa, Din. kami na po kukuha ni Joy ng mga gamit niya sa taxi. Oh, sige, mga anak. Sige. Halika na, Joy. Oh, Sean. Kumusta naman kayo ng mga anak ko habang wala ako? Ayos naman kami. May mga pagsubok na dumaan pero nalampasan din namin. Close ko na nga mga anak mo eh. Nanay ng turing nila sa akin. Salamat, Sean. At inalagaan mong mabuting mga anak ko. Siya nga pala, may ibibigay ako sa'yo. Kagat kukunin ko lang sa bulsa ko. Oh, eto. Ay, ano yan? Ay, sing-sing? Tatanggapin mo ba ako bilang legal na mister mo? Oo naman. Tinatanggap ko na maging asawa ka. Matagal kong pinangarap na makikasal tayo. Pasensya ka na kung tumagal ng ilang taon ang wedding proposal ko sa'yo. Pero Sean, pangako, magiging mabuti kong asawa sa'yo. Oh, Hindi kita sasaktan o sisirain ang iyong tiwala. talaga. Mamahalin kita hanggat nabubuhay ako. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil kahit na maraming pagsubok na dumating sa aking buhay at sumukat ng pasensya ko, nalampasan ko agad yon. Sa ngayon, kasal na kami ni Berting at 4 na taon na kaming nagsasama bilang legal na mag-asawa. Samantala, mama na ang tawag sa akin ni Makoy at Joy at masaya ako dahil malaki ang paggalang nila sa akin. Hindi na nag-abroad si Berting dahil meron kaming business na tinayo. At sa awa ng Diyos, masasabi ko na successful yon. Wala na akong mahihiling pa. Masaya na ako sa buhay ngayon, kapiling ang aking pamilya. Ako si Sean, ito ang aking buhay. Ang mga bituin ng radyo na nagsiganap sa ating kasaysayan ay sila Rosana Villegas, Phil Cruz, Angelo Alcantara, Alan Ortega, Chiquit del Carmen Amor, at Susan Robles. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Boyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Katulong sa produksyon, Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan, Krishna Senga. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Tobal. Isang beses lang akong umibig sa isang babae at yun ay si Estela. Unang kita ko pa lang sa kanya, agad nang tumibok ang aking puso at sinabi ko sa aking sarili na siya na ang the one. Hindi nagtagal, naging kami ni Estela. Pero maraming pagsubok ang dumating sa aming relasyon. Isa na ritong pagtutol ng kanyang mga magulang. At ito ang aking buhay. Tobal, Estela, akala ko hindi ka na darating. kaya ako dumating para personal na makipag-break sa'yo. Ano? Huwag ka namang ganyan. Hindi magandang biro yan. Gusto kasi ng mga magulang ko na makipag-break ako sa'yo. Pero bakit? Estela, Tobal, anong ginagawa mo dito sa Mandawi? gusto lang kitang kumustahin. Pero huwag kang mag-alala. Hindi kita guguluhin sa pag-aaral mo. Namiss kita. Ako rin. Kaya nga, pumunta ako dito sa Mandawi para magpaalam sa'yo. Ha? Bakit? Saan ka pupunta? Sa Maynila,
Doon na ako mag-aaral at maghahanap buhay. Ganun ba? Ibig sabihin, mas lalayo pa pala ang distansya nating dalawa. Pero bago sana ako umalis, may gusto kong itanong sa'yo. Ano yun? Tinatanggap mo ba ako bilang asawa mo? Oo naman. Pero, teka. Pakakasalan mo ba ako? Oo. Gusto ko sana bago tayo magkalayo, magpakasal muna tayo sa West. Sige na, Estela. Para kahit na magkalayo tayo, wala nang makapaghiwalay sa atin. Sige. Sige. Pumapayag ako makasal sa'yo. Salamat. Salamat. Basta pangako ko sa'yo. Babalikan din kagad kita oras na makatapos na ako ng aking pag-aaral. At ipinangangako ko, magiging mabuting asawa din ako sa'yo. Hello, Tobal? Hello, mahal. Happy first monthsary. Happy first monthsary din. Biruin mo, 1 month na pala tayo mag-asawa. Bilis ng panahon, ano? Oo nga. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin tayo nag-honeymoon. Huwag kang mag-alala. After ng graduation natin doon tayo mag-honeymoon. Kumusta ng asawa ko? Eto, ayos naman. Katatapos lang ng final exams namin. Ay, sana pumasa ako. Huwag kang mag-alala. Papasa ka niyan. Matalino ko yung asawa ko. Ikaw, kumusta ka naman dyan sa Manila? Eto, ayos lang din. Nagre-review ko para sa final exam namin sa next week. Okay lang din ang trabaho ko dito sa pawn shop. Wala ka bang ibang babae dyan? Ano? Bakit naman ako mabababae? May asawa na ako. Malay ko. Maraming magagandang babae dyan sa Maynila. May tiwala ka ba sa akin? Oo naman. Mali. Han, basta tutuparin ko yung promise ko sa'yo nung araw ng kasal natin na forever ako magiging tapat sa'yo. Namimiss ko ng asawa ko, ha. Gusto ko sana siyang mayakap ng pagkahigpit-higpit. Ako nga rin Pero kailangan natin magtiis. Para din to sa kinabukasan natin. Ay, Ate Stella, huwag mo pilitin magsalita kung hindi mo kaya. Nakausap na ni na mama at papa yung mga doktor. Sabi nila, naapektuhan daw yung speech ability mo. Hindi ko na raw makakapagsalita. Huwag ka na umiyak. Nasasaktan kami, ate. Ha? Bakit? Sino ba gusto niyo pa makita? Si Kuya Tobal po ba? Kung ganun, tama ako. Sige, susubukin ko siyang tawagan para ipaalam sa kanya yung nangyari sa'yo. Estela, anak, tara, maghapunan na tayo. Anak, bakit? Teka, brown envelope? Bakit? Oo, sige. Bubuksan ko. Stella, ano ito? Marriage contract niyo na ito, ba? Ano? Ang ibig sabihin? Mag-asawa na kayong dalawa? Pero Stella, bakit mo naman ginawa ito sa amin? Alam mo naman, ayaw namin sa lalaking yon. Pero bakit sinuway mo pa rin kami? Nasaan ang lalaking yon?
Kung asawa ka na niya, dapat tinutulungan ka niya ngayon. Gusto mong huwag nang sabihin kay Tobal yung nangyari sa'yo? Pero bakit? Ayaw mong sabihin sa kanya ang totoo. Kasi natatakot ka na baka iwanan ka niya dahil sa nangyari sa'yo. Hello? Kuya Tobal? Hello? Si Wendy to. Wendy, bakit nasa si Stella? Tawag ako ng tawag pero nire-reject lang niya ako. Ano ba nangyayari dyan? Bakit ayaw niya akong kausapin? May problema si Ate Stella. Ano po kasi, na-aksidente siya. Ano? Kumusta na siya? Ayos na po. Pero kuya, kasi dahil dun sa nangyaring aksidente sa kanya, Oh, hindi maigalaw ni ate yung kalahati niyang katawan. Tapos, hindi na siya nakakapagsalita. Wendy, alam niyo ba na kasal kami ni Stella? Oo. Ano kuya? Paninindigan mo ba yung asawa mo? Stella, anak, mayroon kang bisita. Mahal, huwag ka nang umiyak. Stella, sa pagkakataong ito, sa simbahan na kita pakakasalan. Walang nagbago sa pagmamahal ko sa'yo. Tanggap kita kahit ano pang itsura mo. Kahit ano pang kapansanan mo ngayon. Nandito ako para tulungan ka. Para alagaan ka. Para paglingkuran ka. At kung hindi ka man makapagsalita, akong magiging boses mo. Basta, hindi ko makakalimutan yung mga ipinangako ko sa'yo nung araw na ikasal tayo. Na mamahalin kita at magsasama tayo habang buhay. Ang pag-ibig ay parang ginto. Kapag totoo, hindi kumukupas. Ganon ang pagmamahal ko sa aking asawang si Stella. Lumipas ang 10 taon, masaya pa rin kami sa buhay at buo kong ipinagmamalaki na pinagsisilbihan ko ang aking asawa ng buong tapat. Samantala, pagtitinda ng barbecue sa tapat ng aming bahay ang pinagkukunan namin ng kabuhayan sa ngayon. At salamat sa Diyos, nakakaraos kami sa araw-araw. Hindi ko kailangan ng maranyang buhay dahil para sa akin, ang makasama ko ang aking asawa sa araw-araw ay sapat na para sa akin. Ito po si Tobal, mapagmahal na asawa, at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benamin, Susan Robles, Angelo Alcantara, Rosana Villegas, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Stella. Naglapat ng angkop na tunog, Jenny Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Moyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Katulong sa produksyon, Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan, Krishna Senga. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Jack
Isa akong lalaki nagsusumikap sa buhay para patunayan na handa na akong akuin ng buong responsibilidad para magtayo ng isang pamilya. Pero hindi naniniwala ang mga magulang ng babaeng nais ko mapangasawa. Para daw kasing imposibleng umasenso ang isang katulad ko na pedicab driver. Pakinggan ninyo ang aking buhay. Jack, kala ko hindi ka na darating eh. Pasensya ka na kung nahuli ako ah. May hinatid pa kasi akong pasahero kanina dun sa Marulas. Ikaw, tumakas ka ba sa mama mo? Hindi. Nagpaalam ako sa kanya na aalis ako. Pero ang sabi ko, pupunta ako kina Doray sa Tenejeros. Saan ba tayo pupunta, Jack? At pinagsuot mo pa ako ng puting outfit. Kala tuloy ng mga nakakasalubong ko, nurse ako eh. Pupunta tayo sa munisipyo. Sa munisipyo? Bakit naman tayo pupunta doon? Magpapakasal na tayong dalawa. Ano? Ay, seryoso ka, Jack? Paano yung mga magulang ko? Secret marriage ang gagawin natin. Hindi malalaman ng mga magulang mo na kasal na tayo. Pero sakaling malaman man nila ang totoo, hindi na nila tayo mapaghihiwalay. Walang sino man ang makakahadlang sa ating pagmamahalan. Ano? Sige, Jack. Pumapayag na ako. Bakit ngayon ka lang, ha, Josie? Saan ka galing? Inabot ka ng ganitong oras. Hindi ba po sabi ko sa inyo, pupunta po ako kina Doray? Pumunta ka ng 3:00, sila Dorette medyo dito. Hinahanap ka. O ngayon, sabihin mo sa akin, sino ang kasama mo? Si Jack. Ano po kasi? Anong ginawa niyo ng lalaking yun, ha? Saan kayo nagpupunta? Ginabi ka ng uwi. Hindi ko naman po kasama si Jack. Maniwala po kayo sa akin. Kilala kita, Josie. Alam ko kapag nagsisinungaling ka. Anak naman, kailan ka matitigil sa kahibangan mo dyan sa lalaking yan? Kaya ka ba niyang buhayin? Sakaling siya ang pinili mo? Mabibigyan ka kaya niya ng magandang buhay? Sa pagkakaalam ko, nakikipasada lang yan ng pedicab. Tapos, sa itsura niya, huwag mo sabihin sa akin na hindi siya adik. Naku, naman, Josie, oo? Mahal ko po si Jack. Yan pagmamahal mo sa hindi tamang lalaki ang magpapahamak sa'yo. Josie, hindi kita pinipigilang magmahal. Pero sa tamang lalaki naman. At naniniwala ako na hindi si Jack ang tamang lalaki para sa'yo. Kumusta na ang asawa ko? Eto, ayos naman. Ikaw? Eto, namimiss ka. Kaya ako pumunta dito kahit 10 oras ng gabi. 3 gabi na pala tayong kasal, no? Dapat, nag-honeymoon na tayo ngayon. Kaso... Huwag kang mag-alala, Jack. Mag-honeymoon din tayo sa tamang panahon. Paano kaya kung ipagtapatan natin sa mga magulang mo na kasal na tayo? Ikaw, handa ka na bang harapin ang mga magulang ko? Lalo na si Mama? Sige, Josie. Haharapin ko na sila. Kailangang malaman nilang kasal na tayo. Papatunayan ko sa kanila na kaya kitang panindigan. O, Josie, ano ba pag-uusapan natin? Dinala mo pa yung asungot na yun sa pamamahay ko. Ma, kasi may aaminin po kami ni Jack sa inyo. Aling Marta, kami po ni Josie... Magkarelasyon. Oo, alam ko na yon. Kaya nga, Jack, hiwalayan mo ng anak ko. Hindi po pwede. Kasi
Kasi kasi... Oo. Ay, Magbibigkasan lamang ba tayo ng mga letra, ha? Diretsuhin nyo na nga ako. Ano ba kasi, ha? kasal na po kami ni Josie. Opo, Ma. Nung 1 buwan pa po kami nagpakasal sa West. Ganon. Hindi po kayo galit? Hindi. Hindi ako galit. Talaga po? Ay, oo. Naku, hindi ako galit. Kasi napakabuti mong anak. Teka, ha? May kukunin lamang ako sa kusina. Babalikan ko kayo, ha? Ang bilis namang pumayag ng mama mo. Grabe, hindi ako makapaniwala. Oo, Ma. Ibig sabihin, approve ka na kay Mama. Ano nga, prob? Ma? Ma! Bakit niyo hawak-hawak yung ito? Aling Marta naman, ibaba niyo yan. Sino may sabi sa inyo na approve ako sa'yo, ha? Hayop kang lalaki ka. Ita! Ito! Kung pigilan, Josie, tatanggal ko lang ng laman-laman sa naulong lalaking to. Tama na! Lumayas ka! Lumayas! Kaso mo bahay ko! Layas! Layas! At ayoko makita pa yung magbumukha mo sa bahay ko! Ayop ka! Layas! O, Jack. Uwi ka pa. Kala ko hindi ka na babalik eh. Ay, kayo naman, ma. Sino may sabi sa'yo na tawagin mo akong mama? Oh, yung kinita mo. Nasaan? Akin na. Ito po. Aba, malaki ito. Huh, magaling. Tsaka, meron po pala akong pasalubong sa inyo ni Josie. Ito po. Sapin-sapin? Alam mo, paborito ko, ha? Na ikwento po kasi sa ni Josie na mahilig po kayo sa mga kakanin. Sige, halika. Pumasok ko na doon sa loob. Nakahanda na rin yung pagkain mo doon sa mesa. Maaga na naman. Ay, maglilinis na naman ako ng buong bahay, tapos maglalaba. Uy, sandali. Malinis na ang bahay. Nakahain na rin yung agahan. Ay, sino kaya gumawa nito? Ma, Aling Marta, kumain na po kayo. Aba, sino naghanda nitong agahan? Ako po. Talaga? Opo, maaga po kasi ang pasok ni Josie ngayon sa factory. Kaya wala na po siyang oras para magluto ng agahan. At ikaw rin ang naglinis nitong bahay? Opo. Tapos, naglinis na rin po ako dun sa bakuran. Tsaka, naglaba na rin po ako. Talaga? Ibig sabihin, wala na pala akong gagawin ngayon? Opo, wala na po. Wow, ah. Ang sipag mo. Anong oras ka nga pala nagising? 3:00 ng madaling araw pa po. Tiyak na pagod ka. Kumain ka na ba? Tapos na po. O, sige. Magpahinga ka muna kahit 1 oras bago ka mamasada ng pedicab. Salamat, Jack, ha? Wala po yun. Wow, sipag naman ng asawa ko. Baka naman mapagod ka ng sobra niyan. Ako? Mapapagod? Huwag kang mag-alala sa akin. Kayang-kaya to ng katawan ko. Alam mo, Jack, natutuwa sa'yo si Mama. Masipag ka raw kasi, at saka magalang. Kahit na sinisimangutan ka niya. Gusto ko kasing mabago ang impresyon niya sa akin. At saka mapatunayan na rin na karapat-dapat ako maging asawa mo. Ano, Marta? Kumusta naman yung manugang mo si Jack? Ba, ayun. Masipag naman. Mabait, magalang. At saka madiskarte sa buhay. Oo. Oo.
Nakita ko naman na ginagawa niya ang lahat para mabigyan ng magandang buhay si Josie. Ay, Mare, nagkamali ako sa panghuhusga ko sa kanya. Ibig bang sabihin niya, boto ka na sa kanya? Oo. Oo. Gusto ko na si Jack para kay Josie. Dahil kumbinsido na ako na nasa mabuting kamay ang aking anak. Wow! Himala! Anong nakain ninyong dalawa at magkasundo na kayo? Ko naman, Josie, oh. Bakit? Wala na bang pag-asa na magkasundo kami ni Jack? Hindi, pero kasi naninibago lang ako. Nakita ko naman na mabuting taong asawa mo. Kaya sa maniwala ka sa o hindi, hindi na ako tututol pa sa inyo. Tama ang mama mo. Ayos na ang lahat sa amin. Siya nga pala, may sasabihin pala ako sa inyo. Ano yun, mahal? Titigil na ako sa pagpipedicab. Ha? Abe, bakit naman? May naipon na po kasi akong pera para makapagtayo ng maliit na negosyo. Mas mainam kasi yon para kumita ng malaki. At para mabigyan ng magandang buhay ang asawa at magiging anak namin. O ano bang negosyo yung balak mo, mahal? Yung simple lang. Bali, magtitinda tayo ng fishball, squidball, kwek-kwek, isaw at saka calamares. Yung isa kong kakilala, binibenta na yung food cart niya. Balak ko yung bilhin, gamit yung naipon kong pera. Mas malaki ang kikitain ko doon kaysa sa pagpipedicab ko kapag nagkataon. Naku, maganda yung naisip mo. Sabihin mo sa akin kung paano ka makakatulong. Magtutulungan tayong dalawa na itaguyod yung naisip mong negosyo. Basta ako, buo ang suporta ko sa inyong dalawa. At handa rin akong tumulong sa inyo. Maraming salamat po, Ma. Sana magtagumpay yung binabala kong negosyo. Magtatagumpay kayong dalawa. Basta maging positibo lang kayo sa buhay nyo. Tumigil din ako sa pagpipedicab. At sa halip, ay nagtinda ako ng mga pagkain gamit ang food cart. Nagbebenta kami sa tapat ng isang pampublikong eskwelahan. Maganda naman ang kita at nasusustentuhan naman nito ang pangangailangan ng aking pamilya. At nakakapag-abot pa ako sa aking paboritong biyanan. Hindi naman malaki ang aking negosyo, pero masaya kami dahil patuloy ang pagbuhos ng biyaya sa aming pamilya. Ako si Jack at ito ang aking buhay. Totoo na sa pagsisikap ay unti-unting aasenso ang iyong buhay. Pagtiwala ka lamang sa iyong sarili at higit sa lahat, huwag makalilimot na magpasalamat sa Panginoong Diyos na siyang nagbibigay sa iyo ng biyaya. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Alan Ortega, Phil Cruz, Rosana Villegas, at Angelo Alcantara sa papel na Jack. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Krishna Senga at sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang may bahay na nanindigan sa kanyang mga saloobin, hindi lang para sa kanyang sarili, kundi maging pati sa kanyang mga anak. Siya ay si Laura. Magkasintahan pa lang kami ni Luis na magpunta siya sa Sharjah at magtrabaho doon bilang isang fire engineer sa mga itinatayong malalaking building sa nasabing emirate. At dahil naging maganda ang takbo ng propesyon niya ron, naging magaan din ang buhay namin na lumagay na kami sa tahimik. Sa paglipas pa ng maraming taon at sa pamamagitan ng magkatuwang naming pagsisikap sa buhay, ako bilang isang elementary teacher sa isang public school, napagtapos namin sa kolehiyo ang aming dalawang anak. Pero ang inaakala kong pagkakaroon ng kapayapaan ng isip
Dahil naidaos na namin ang para sa kinabukasan ng mga bata, doon ako nagkamali. Aba, Ate Maring, Kuya Nardo, nalabas kayo. Ay, tara, pasok kayo sa loob. Sige, Ay, maupo nako. kayo, maupo. Ang mahalaga talaga yung sadya ko sa'yo, kaya naluwas ako. Ako rin naman, Luis. Pero pwede ba pakainin mo muna kami? Gutom na kasi kami ni Ate Maring. May pamasahe nga lang kasi papunta rito ang dala namin Kaya kahit isang hopya at sa malamig, hindi kami nakapagmerienda sa labas. Oo. Nakakahiyamang sabihin. Okay lang. Sandali, magpapahanda ako ng pagkain kay Laura, ha? Uy, salamat. Tama nga ang dating nyo dahil nagluto siya ng minudo ngayon. Uy. Linggo kasi. Masarap Walang yun. pasok sa trabaho mga bata. Oo. Kaya yun ang nirequest nilang ulam sa tanghalian. O Daddy, apurahin nyo ng mag-asawa yung paghahain. Ay, gutom na talaga kami. Alam mo, Kuya, kinakabahan talaga ako. Kapag pumupunta dito yung mga kapatid ni Daddy. Bakit naman? Allergic ka na ba talaga sa mga partido ni Daddy? Kasi nga, mukhang may hihingi na naman kani-kanyang pabor. Tuwing pumupunta ang mga yan dito, talaga namang may mga pakay. Ang hindi ko pa gusto sa kanila, pangit magsipagsalita. Wala sa hulog ang mga sinasabi. Malamang ganun sila makipag-usap sa mga kasama nila sa bahay. Ewan ko ba dyan kay Daddy? Parang giliw na giliw pa siyang kausap yung mga kapatid niya. Malambot kasi si Daddy pagdating sa mga partido niya Hawak siya sa leeg ng mga kapatid niya. Ipinahiram mo kay Ate Maring yung titulo ng lupa natin sa Bulacan para lang isang lanya na 1,000,000. Oo, kaya nga kailangan kong umuwi rin bukas para makausap yung pagsasanlaan. Hindi naman nila basta maisasanla yun dahil ako ang nakapangalan sa titulo. Ano ka ba naman, Luis? Hindi ka na ba talaga nag-iisip? At saka bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Alam ko namang hindi ka papayag Kaya hindi ko na sinabi sa'yo. Natural pundar natin yun Hindi para sa kanila, kundi para sa mga anak natin o sa pagtanda natin. Gipit lang daw talaga sila ngayon. Matutubos din daw ni Leon. 1 taon ang hihilingin nilang palugit sa taong pagsasanlaan. Pamukat-mukat mo niyan. Tayo pa rin ang guguluhin ng mga iyan kapag mararabatan ang titulo ng lupa sa pinagsanlaan. Si Kuya Nardo nga pala, humihingi ng tulong para sa bunso niya. Gusto raw mag-college. Kaya umaamot sa bahagi ng sinesweldo ni na Noel at Millie. Ano? Pati mga anak mo, isinubo mo sa kompromiso sa mga kapatid mo? Pang-aabuso na talaga yung ginagawa ng mga kapatid mo, Luis. Hindi naman siguro ganun, Laura. Gipit lang talaga sila. At Gipit? wala namang matatakbuhan kundi tayo. Pang-aabuso yun, Luis! Pang-aabuso! Pang-aabuso yun! Laura, magbalik ka rito. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ng mga kapatid ko. Laura! Nung nasa abroad pa, daddy nyo, tuwing katapusan ng buwan, nandito na yung mga partido niya. Kasama pa lahat ng mga anak. Kanya-kanya nang hingi ng pera. Ala yata, milyones yung pinadadala sa akin ng daddy nyo ng mga panahong yun. Pero dapat din sana maging aware si Daddy. Na iba na ang sitwasyon niya ngayon. Hindi pa niya masabi sa mga kapatid niya na wala naman siyang trabaho para masustentuhan pa ang mga yun. Mataas nga kasi pride ng daddy nyo. Ayaw niyang bumaba ang tingin sa kanya ng partido niya. Kaya tingnan mo, pati kayo ng Kuya Noel mo, ikinumpromiso. Binigyan pa niya kami ng problema ni Kuya Noel. Lalo na ako. Bago pa lang ako sa pagiging computer hardware engineer. Kaya hindi rin naman ganun kalaki yung sahod ko. Ang mahirap pa sa ginawa niyang yan. Aasa na talaga yan si Kuya Nardo sa makukuha sa inyo. Ako, Jack. Tuwing araw ng sahod nyo, nandito na yon, nakabang na. Hindi talaga aalis yun hanggat hindi nakakakuha ng pera.
Sino kaya itong tumatawag? Kasagsagan pa naman ang auditing job ko ngayon. Number lang kasing lumalabas sa screen ng cellphone ko. Hindi naman pwedeng hindi ko sagutin. Dahil baka nga tungkol sa trabaho at importante. Hello? Hello. Sino po sila? Yun. Ang titulado mo ito. Tito Nado. Kayo po pala. Oo, kinuha ko nga kasi yung cellphone number mo sa dati mo. Para sa ino nga ako dumirekta. Yung nga kasing ipinangako niyang monthly allowance ng anak kong bunso na nasa college. Oh. Sa'yo ko lang araw kukulin. Ganun po ba? Oo. Pero hindi pa po ako sumasahod dito. Aba, pangutang mo na lang kami. Tapos ipamali transfer mo agad, ha? Kailangan anak ko ng pera ngayon, Ganun ho ba? Oo. Tumawag si Ate Maring. Pinauuwi ako doon uli. Magpapadagdag daw kasi sila ng kalahating milyon sa pinagsanlaan ng titulo ng lupa natin. Dapat nga pinaghahandaan nila yung pantubos doon sa titulo. Dahil ilang buwan na lang ang takdang araw ng pagtubos sa pinag-usapan nung pinagsanlaan. Tapos ngayon, magpapadagdag na naman sila ng 500,000 piso. Nalugi nga raw sila sa mga pananim nila. Kaya kailangan uli nila ng bagong puhunan. Ay nako, ewan ko sa'yo, Luis. Kung hanggang saan mo gusto magpakabayani sa mga kapatid mo. Hala, sumigi ka! Pero ako, ayoko na! Kami ng mga anak mo, ipuwera mo na kami sa kahinaan mong tanggihan ang mga pang-aabuso sa'yo ng mga kapatid mo. Alam mo ba masisira ang relasyon namin magkakapatid dahil lang sa sinasabi mong yan? Kung kailangan masaktan ka para lang maunawaan yung mga sinasabi ko, sige lang. At kung kailangan magalit yung mga kapatid mo para lang maunawaan ako, paninindigan kong lahat ang mga sinabi ko. Aba, sayang naman yung lupain nyo. Kung hindi matutubos yun, Luis. Kahit 2 milyon may pagbibili pa yun. Wala nga kaming pera. Kaya hindi namin na masasagot yung pagtubo sa pagkakasanla ng lupang yun. Pwede, pagbili mo na lang ng tuluyan para mas mapakinabangan pa natin yung pinagbilhan. Ayun, oo. Tama si Ate Maring, Luis. Gawin na lang nating pera yung lupa niyong yun. Oo. Kesa sa marimata, di ba? Ha? Magmamatrikula na kasi si Bunso ngayong semestre na ito. Kulang na naman yung perang ibinibigay ng mga anak mo Yan nga ang isa ko pang gustong bigyan ng punto, Kuya Nardo. Oh. Hindi na makapagbibigay sa iyo ang mga bata. Ano? Aba, hindi po pwede yung Luis. Ano, iiwan kami sa ere ng mga anak mo? Oh. Ay, paano pag-aaral ng nursing ni Bunso ko? Kailangan din paghandaan ng mga anak ko ang kanilang kinabukasan. Aba, Mga bata pa sila, at ito ang tamang panahon ng pagpupundar para sa kanilang hinaharap. Luis. Kung kaya hindi ko sila dapat hadlangan sa kanilang magagandang layunin. Aaminin ko. Ang gaan ang pakiramdam ko pagkatapos kong sabihin ng mga nasa sa loob ko kina Ate Maring at Kuya Nardo kanina. Parang nakawala ako sa isang mahigpit na pagkakagapos. Halos kalahati ng buhay mo. Naibigay mo naman sa kanila, Luis. Tsaka namulat din akong nadadagdagan pa ang mga taon sa ating buhay. Kailangan din natin paghandaan ang ating pagtanda. Maraming taong pa ang darating sa ating buhay na magiging magkatuwang pa rin tayo, Luis. Siyempre, kasama pa rin natin ang mga bata. Hanggang nandito pa rin sila sa poder natin, mananatili pa rin tayong nagtutulungan at isang masayang pamilya. Ngayon ko rin aaminin, napakapalad kong ikaw ang naging kabiyak ng puso ko, Laura. At pinasasalamatan kita dahil pinagkalooban mo ko ng mababait na anak na katulad ni Noel at Millie. Totoong wala akong mahihiling pa sa nasa itaas.
Siguro nga, may mga bagay na kailangan natin pakawalan para mas makahakbang pa tayo sa susunod na mga layunin natin sa ating buhay at mas magkaroon ng kapanatagan. Sa huli, natanggap na rin ni Luis na ipagbili na lamang ang lupain namin sa Bulacan. Itinabi namin sa bangko ang sumobrang pera mula sa pinagbentahan nito. Bilang bahagi na rin ng paghahanda namin para sa aming retirement plan. Oo, kami na ang nagdesisyon sa huling perang pinakinabangan pa namin sa pag-aari namin lupa at hindi ang kanyang mga kapatid. Sa kasalukuyan, ini-enjoy pa rin namin ang presensya ng aming mga anak habang hindi pa nila naiisipang bumuo ng sarili nilang pamilya. Ako si Laura. Ito ang aking buhay. Sa landas ng buhay, walang pinakamahalaga kundi ang pagpaplano para sa kinabukasan. At sa bawat pagpatak at pagtakbo ng oras, ang pamilya ang makakasama at masasandala natin sa pagpapala pa rin ng buong may kapal. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Jonel Benjamin, Phil Cruz, June Martin Legaspi at Susan Robles sa papel na Laura. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Boboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Villar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Isa na namang kasaysayan na kapupulutan nyo ng aral sa buhay ang inyong maririnig. Ito ay ang kwento ni Brian. Panganay ako sa amin ni Lorna. 20 anyos lang ako noon nang pumanaw si Tay. Makaraan ng ilang buwan, nagkasakit si Inay at nasunog ang aming bahay. Kaya naman upang mabuhay, napilitan akong kumapit sa patalim. Nalabis ko naman pinagsisihan. Kaya lahat ay ginawa ko upang mabago ang buhay ko. Ay, sa wakas, makakapagpahinga na rin ako. Pagod ka na naman, kuya. Di bale, masaya naman ako, Lorna. Dahil malakas bumenta ang karinderya ko. Oo nga, anak. At dahil doon, naipaayos mo na itong bahay natin. At may 2 tricycle ka na rin pamasada. Oo nga. At naipundar kong lahat ng ito sa loob lang ng 3 taon. Nagtagumpay kang baguhin ang iyong buhay, anak. Abay, pwede ka nang mag-asawa. Naku, inay, palagay ko po, malapit nang dumating ang panahong yon. Malapit na makapag-asawa si Kuya Brian. Ano ba naman yung sinasabi mo, Lorna? Naku, huwag ka nang magkaila, kuya. Halata ko yan. May gusto ka sa kaibigan kong teacher, si Janine. Nandito na tayo sa inyo, Janine. Oo nga. Ay, salamat. Hindi ako gaanong napagod dahil nakuha kong service sa pamimili ko tong tricycle mo. Basta kailangan mo, sabihin mo lang. Oy, siya nga pala. Sino nag-aasikaso sa karinderya mo pag wala ka? Kaya na ng 4 na kasama ko yun. Sabagay. 5 nga pala kayo doon. Malakas kasi. Kaya kailangan ko talaga ng katulong. Magbubukas nga rin ako ng pangalawa kong karinderya. Oh, talaga? Oo. Wow, ang galing mo naman. Palibasa, masarap ka kasi magluto Pinagbubuti ko lang ang negosyo ko. Ito lang kasi ang alam kong trabaho. Dahil wala naman ako natapos na kurso. Kahit naman hindi ka nakatapos ng pag-aaral, naiayos mo ang buhay nyo.
Nakakatuwa nga eh. Ay, ano ba yan? Daldal ako ng daldal. Di pa pala ako bayad. Ay, teka. Oh, eto. Eto pala yung bayad na, ko. sige na. Okay na. Okay na yun. Nakakaya naman, Brian. Okay lang. Ilang beses mo na akong hindi pinagbabayad. Okay lang, walang problema. Kaibigan ka naman ng kapatid ko eh. Ganon? Hmm. Kaya kaibigan din ang turing mo sa akin? Ganon ba? Oo, ganun na nga. Ay siya, halika. Tumuloy ka muna nang makapag-juice ka man lang. Ha? Sige na. Ito man lang maiganti ko sa madalas mong paghatid sa akin ng libre. Ano, tapos ka na mag-check ng mga test papers ng mga estudyante mo, Ma'am Lorna? Oo, Ma'am Janine. Kaya nga nagpunta na ako dito sa inyo para makapagkwentuhan sa'yo. Bored ka ba sa inyo? Paano ako na kasi mag-isa doon ngayon? Nasa sina Brian at Aling Elisa. Ay, hayon, tinulungan ni Inay si Kuya. Ngayon ang opening ng pangalawa niyang karinderya Oh, ang sipag talaga ng kuya mo Maswerte ang mamahalin niya. Totoo. Kaya maswerte ka. Ano? Ikaw talaga? Kung magsalita ka, hindi naman nililigaw sa akin si Brian. Pero mahal ka ni Kuya. Nahihiya lang siya magtapat sa'yo. Nahihiya? Bakit naman? Baka raw kasi hindi mo siya tanggapin kapag nalaman mo ang lahat. Ang alin yun, Lorna? Ang madilim na nakaraan ng kuya ko. Salamat sa paghatid mo sa akin, Claude. Okay lang yun, Janine. Ikaw lang Kung sinasagot mo na ba ako di lagi ka nang may service. Magandang kotse pa. Hindi pangit na tricycle. Parang may gusto kang tukuyin. Madalas ka kasing magpahatid kay Brian. Naliligaw ba sa'yo mo kong ngayon? Hindi. Kaibigan ko lang ang kapatid niya, kaya kaibigan ko na rin siya. Mabuti naman. Nagsaselos ka ba? Janine, hindi siya bagay sa'yo. Isa kang high school teacher at may kaya sa buhay. Samantalang siya, may negosyo nga. Patakbuhin karinderya lang naman. Sobra ka namang manlait. Malinis na hanap buhay yun. Akong bagay sa'yo. Dahil pareho tayong titulado at may kaya sa buhay. At saka marami ka pang hindi alam kay Brian. Na kapag nalaman mo, ikahiya mo siya. At least siya, naiayos niyang buhay niya. At hindi niya tinatapakan ng iba para lang maiangat ng sarili niya. Janine. Pasensya ka na, Claude. Biglang sumama ang pakiramdam ko Pwede ba? Umalis ka na. Ating gabi na. Ayaw pa rin akong dalawin ng antok. Naiinis pa rin ako sa parang pagtatanggol ni Janine kay Brian. Para bang si Brian pang mas mabuti sa tingin niya kaysa sa akin? Ang mabahong putik na lalaking yun. Tatalunin ba yata ako kay Janine? Hindi. Hindi maaari yun. Hindi ako papayag. Anak, sabi mo napagod ka sa pag-aasikaso ng mga karinderya mo. Hoy, bakit ating gabi na? Hindi ka pa matulog. Hindi po ako makatulog, Nay. Si Janine ba ang iniisip mo? Nay, inihatid po siya ni Claude kanina sa bahay nila. Dadalawin ko po sana siya pero nang makita ko sila, hindi na po ako tumuloy. Manliligaw ba niya ang lalaking yan? Yun po ang sabi ni Lorna. Dapat kasi anak, magtapat ka na rin sa kanya nang hindi ka na nahihirapan pa ng ganyan. Natatakot po ako na Nag-aalala ako. Baka kasi masaktan lang ako. Huwag mong katakutang masaktan ka. Ang mahalaga, lumabang ka. Mahirap yung nasasaktan ka dahil wala kang ginagawa. Nay, alam niyo naman po ang dahilan kaya nag-aalala ako. Lahat ng tao ay may karapatang magmahal at mahalin. Kaya huwag kang magpatalo sa takot.
Hi, Janine. Ah, ikaw pala, Claude. Nahirapan kang sumakay? Okay lang, may darating ding tricycle. Halika, ihatid na kita. Wag na. Salamat na lang. Sinong gusto mong maghatid sa'yo? Ang putik na si Brian? Wala siyang ginagawang masama sa'yo. Kaya huwag mo siya kamakin. Talagang pinagtatanggol mo siya? Bakit? Gusto mo siya? Umalis ka na nga dito. Iwan mo ako. Akala mo ba papayag ako na matalo ng lalaking yun? Nagkakamali ka. Halika. Aray ko. Bitiwan mong braso ko. Oo, kapag nakasakay ka na sa kotse ko. Hindi ako sasama sa'yo. Ayoko. Bitiwan mo sabi ako eh. Hoy! Huwag mong pakialaman ang girlfriend ko, ha? Huwag ka maniwala sa kanya, Brian. Hindi ko siya nobyo. Hindi ka niya nobyo, Claude. At ayaw niya sumama sa'yo. Ikalang mo naman sana ng babae. Huwag ka nga magpaka-gentleman. Hindi bagay sa'yo. Dahil isa kang putik, dating bilanggo. Huwag mo siyang pagsalitaan ng ganyan, Claude. Nagsasabi lang ako ng totoo. Dating bilanggo ang taong yan. Nakulong. Dahil sa pagpe-perform ng malaswa sa isang gay bar. At nagbebenta rin siya ng laman sa mga bakla niyang parokyano. Oh, Claude. alam ko yun. Dahil kapitbahay nilang pinsan ko sa dati nilang tinirhan. Isa siyang lalaking hostess. Kaya huwag mo nang aksayain pang panahon mo sa lalaking yan, Janine. Halika na. Hindi. Dali. Ayoko sumama sa'yo, Brad. Halika. Sabing bitiw. Tulungan mo. Halika. Walang iya ka. Brian. Sinuntok mo ako, ha? Teka, ito naman ang ganti ko sa'yo. Papa, iniligtas ako ni Brian. Oh, Kung hindi siya dumating, malamang natangay na ako ng Claude na yon. kawawa naman siya. Ay, kumusta na siya ngayon, anak? Ay, ginagamot pa po siya ng mga doktor. Pero nasa ospital na po si Aling Elisa at Lorna. Papa, ayoko mawala si Brian. Ayoko. Sa nakikita ko sa'yo, mukhang talagang mahal mo siya. Opo, Papa. Pero hindi pa siya nanliligaw, hindi ba? Mahal po niya ako. Alam ko yun. Nahihiya lang siyang magtapat dahil sa nakaraan niya. Eh, kung ano man ang naging pagkakamali niya noon, naniniwala ako na napatawad na siya ng Diyos. Katunayan, maayos ang kanyang buhay. Salamat, Papa. Salamat sa pagtanggap sa kanya. Maraming salamat. Janine, salamat. Dinalaw mo ko. Pinuntahan kita. Hindi para dalawin, kundi para sabihin sa'yo na hindi lang ang pamilya ni Brian ang nag-file ng kaso laban sa'yo. Maging ako. Janine, patawarin mo na ako. Nagawa ko lang yung sa labis na pagmamahal ko sa'yo. Masahol ka pa sa bilanggo, Claude. Pinagtangkaan mo ng masama ang iyong kapwa. Kaya dapat lang na magtusa ka. Anak, masakit pa ba ang sugat mo? Hindi na po gaano, Nay. Masaya kami at ligtas ka na, Kuya. Si Claude, pilit niyang isinasama si Janine. Nakakulong na ang walang hiyang lalaking yon. At si Janine naman, natuwa rin nang sabihin namin nagkamalay ka na. Pupunta raw sila dito ni Mang Nestor mamaya. Alam mo, Kuya, tingin ko, lalo ka napalapit kay Janine dahil sa pagliligtas mo sa kanya. Kaya, Kuya, magtapat ka na sa kanya. Kasal na kami ni Janine ngayon at may isa ng anak. Salamat sa Diyos. Naging madilim man ang buhay ko noon. Tinulungan pa rin niya akong maiayos ang lahat. Ako po si Brian. At ito,
ang aking buhay. Hindi lahat ng nahuhulog sa putikan ay tunay na marumi. Kaya sana, huwag natin silang hatulan dahil may bahagi pa rin sila sa lipunang ating ginagalawan. Mga nagsiganap: Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Jenaline de la Cruz, June Martin Legaspi, Phil Cruz at Maynard Landicho Jr. sa papel na Brian. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Boyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw po sa inyo mga giliw naming tagapakinig. Narito ang kasaysayan ng isang dalagang na puno ng galit ang puso. Siya ay si Heidi. Matagal akong napalayo kay inay. 8 taon pa lamang ako noon nang iwan niya ako sa kanyang kaibigan na si Tita Delia. Yun ay dahil pumanaw si Itay. Sa simula, maganda ang trato sa akin ni Tita. Pero nang lumaon, nagbago siya. Huwag naman po, Tita Delia. Ayoko na ganong trabaho. Ganon, higaga ka pala eh. Ayoko, Tita. Hindi lang sampalang matitikman mo sa akin pag hindi mo ako sinunod. Natatakot po ako magtrabaho sa warehouse. Baka pumapastos ako doon. Tanga! Yung hawak at halik, nakukuha sa paligo yun. At doon, maaari ka makapag-asawa ng mayaman. At mababawi ko ang mga ginastos ko sa pagpapalamon sa'yo. Alalahanin mo, ha? Dito ka tumira sa bahay ko ng mahabang panahon. Matagal na rin hindi nagpapadala ng perang panggastos mo ang nanay mo. Pinabayaan ka na niya. Kaya dapat lang na ngayong malaki ka na. Mabawi ko naman ang kwarta ko. Ipasok niyo na lang po akong katulong. Huwag lang po doon. Baka niyo nalawa. Matigas ka talaga. Ayaw mo? Ha? Ayaw mo? Ha? Maldita ka? Ano? Ha? Susundin mo ako? O sasabunutan kita hanggang makalbo ka? Sakit ng katawan ko. Dahil sa... Alam mo, Iha, hindi kami nangangailangan ng katulong ngayon. Sir, para niyo na pong awa. Kahit po pansamantala lang. Bago lang po kasi ako dito sa Maynila. Wala pa talaga akong matutuluyan. Oh. Nagsasabi ka ba ng totoo? Opo, sir. Di ba ako nagsisinungaling? Bakit ka napadpad dito sa Maynila? Mapanganib dito. Lalo na sa isang teenager na katulad mo. Dalawang buwan na sa iyo, Kuya Romulo? Oo, Renato. Naawa naman kami kaya hindi namin mapalis. Mabait at masipag naman kasi. Kung talagang totoo ang dahilan niya, kaya napadpad siya dito sa Maynila, nakakaawa nga siya. Palagay ko naman totoo yun. Mula naman nang tanggapin ko siya,
wala kaming nawawalang gamit o kahit na ano sa amin. Kuya, ano kaya sa tingin mo kung kunin na lang namin siya? Di ba may dalawa ka ng katulong? Si Mildred na lang. Dahil nag-asawa na si Nova. Sabihin mo na sa kanya, kuya. Para bukas, kukunin ko na siya. Para naman hindi na mahirapan si Mildred sa mga trabaho dito. Siyang bagong makakasama mo dito sa bahay, Mildred. Si Heidi. Heidi, ang katulong namin, si Mildred. Kumusta ka, Heidi? Ang babaeng ito. Heidi, kinukumusta ka ni Mildred? Mabuti naman po. Ay, Sir Renato, baka po kasi nahihiya siya. Pero hindi po bale. Ako na po ang bahala sa kanya. Heidi, pwede ba tayo mag-usap? Pwede naman, Ano ba yun? Mula kasi nang dumating ka rito, tahimik ka lang eh. Di naman kasi ako dalahira. Baka lang kasi maaari tayo magkwentuhan dahil magkasama tayo sa trabaho. Ayokong i-chismis yung buhay ko. Hindi naman ako chismosa. Pero kung wala ka sa mood makipag-usap, sige lang. Itatanong ko lang sana kung ano-ano kayang gawaing bahay ang alam mo. Lahat po alam ko. Kahit naman kasi pinabayaan ako ng nanay ko. Natuto pa rin ako sa pamamagitan ng ibang tao. Di mainam. Hindi na pala kita tuturuan. Kaya ko nga rin ang trabaho kahit na ako lang mag-isa dito. Masarap talagang magluto yan si Heidi. Parang mas mahusay pa siya magluto kaysa kay Mildred. You're right, Dad. Kaya lang tingin ko, hindi siya mabait. Well, bakit mo naman nasabi yan, Walter? Ilang beses ko na kasing nahuli na sinusungitan niya si Mildred. Pero wala namang babagit sa akin si Mildred na ganung mga pangyayari. Para namang hindi niyo kilala si Mildred. Mabait siya, mahaba ang pasensya. Sige. Oobserbahan ko yan si Heidi. Hindi tama na inaabuso niya si Mildred. Heidi, masama pa pakiramdam mo? Kasi namumutla ka eh. Oo nga, akong pakialaman. Huwag ka sana magalit, ha? Nagmamalasakit lang naman ako sa'yo. Bakit? Kailan ka pa natutong magmalasakit sa akin? Ha? Kailan pa? Teka, hindi kita maintindihan. Galit ka ba sa akin? Ilang galit? Galit na galit. Heidi, bakit naman? Talaga bang kahit pangalan ko, kinalimutan mo na rin? Teka, ano ba talaga ibig mong sabihin? Pati pangalan ng anak mo, kinalimutan mo rin? Anong klase kang ina? Heidi, hindi ko nakakalimutan ang pangalan ng anak ko. Oo, kapangalan mo nga siya. Teka, huwag mong sabihin na... Ako nga! Akong batang pinabayaan mo. Sama-sama mong kaibigan na si Tita Delia. Anak! Heidi! Ayoko makan. Ganito ko sa'yo. Sarili mo lang iniisip mo. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Pinabayaan mo akong palamunin at alilayan ng masama mong kaibigan. Dahil doon. Kaya pinagmalupitan niya ako. Kaya kahit high school, hindi ko natapos. Gusto pa niya ako ipasok sa biras. Oh, Diyos ko. Hindi ko alam na ginawa niya yun sa'yo, anak. Halos
Halos lahat ang kita ko pinadadala ko sa kanya para mapag-aral ka lang. Sinungaling ka! Nagsasabi ako ng totoo, anak. Alam yun ang Diyos. Hindi kita kailanman pinabayaan. Mildred? Ay, ikaw nga. Ay, ba't naman mo sinabing uuwi ka dito sa probinsya? Nasaan ang anak ko, Delia? Ha? Sabik na ako makita siya. Kwan. Nagtanan siya. Oo, nagtanan nga. Matigas kasing ulo ng anak mo. Ayaw makinig. Sumama ba naman sa lalaking may asawa? Ayun, di ko na tuloy alam kung nasa na siya ngayon. Sinungaling ko! Ba't mo ako sinampal? Totoong sinabi ko, malandi ang anak mo. Tumigil ka! Aray ko! Hoy, sumusobra ka na, ha? Ito bang igaganti mo sa akin pagkatapos... Alam ko na lahat, maldita ka! Ang lahat ng pagmamalupit mo sa aking anak! At ang hindi mo pagpapaaral sa kanya! Anong... Sinong nagsabi sa'yo ng kasinungalingan yan? Ako, Tita Delia. Heidi? Nagkita na kayo? Siguro nga. Talagang niloob ng Diyos na magkita kami. Para matapos ng kasamaan mo. Walang niya ka! Napakasama mo, Delia! Hindi ka pala dapat magkatiwalaan! Wala kang kwentang kaibigan! Patawarin niyo ako. Patawad. Ngayon naman siguro, naniniwala ka na sa akin, anak. Opo, Nay. Patawad po sa masasakit na sinabi ko sa inyo. Ay, di anak ko. Patawarin mo rin ako. Dahil ipinagkatiwala kita sa isang maling tao. Ay, Nay. Anak. Ang tagal kong pinanabikan na muli kayong mayakap at makasama. Ako man, anak. Ako man. Mula ngayon, hindi na tayo maghihiwalay. Anak ko. Hindi na. Nakatapos na ako ng pag-aaral sa kolehiyo. At yun ay dahil sa tulong ni na Sir Renato. At maligaya na kami ni Inay ngayon. Ako po si Heidi. At ito ang aking buhay. Totoong mahirap ang maging ina. Hindi biro ang mga responsibilidad. Kaya marapat lamang na maging maingat upang ang anak ay hindi mapahamak. Mga nagsiganap: Susan Robles, Jeneline de la Cruz, Lionel Benjamin, Maynard Landicho, Phil Cruz at Rosana Villegas sa papel na Heidi. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiang. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Boyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.